Francesca's POV. Si Jericho, one of a kind. Siya ay isang cold at snob na lalaki pero kapag nakilala mo na siya, marirealize mo na higit pa pala siya doon. Ang sweet at caring niya. Gentleman siya. Sinisigurado niya na komportable ako at kahit may mga pagkakataon na pareho kaming abila, gagawa kayo naman pagbabago at kompromiso at ito ang gusto ko sa relasyon. It's been years. May mga times na nag-aaway kami dahil sa sobrang selos niya or ako, being one. Pero napag-uusapan naman namin. Alam ko walang perpekto. Bawat tao may mga pulang bandera na hindi nila napapansin tungkol sa kanilang sarili. At bilang isang taong nakakakita nito, dapat nating subukan at tugunan to upang ipaalam sa kanila tulungan sila. Hindi bababa sa upang maging mas mahusay. Nagsiselos ka na naman kay Dr. John ano? Tanong ko habang tinutungganan si Jericho na nag-ayos ng butones ng shirt niya. No, he answered. Dito may tingin sa akin pero alam ko na. He called me last night because he's looking for a file, Jericho. I said and his lips pursed, staring at me. Sinasabi ko sa'yo, gusto ka ng lalaki yun, Francesca? Sabi ni Jericho. Hindi naman sa nagsiselos ako o sobrang possessive. Naiinis lang ako kasi he keeps on calling you late at night for petty reasons. Humingi siya ng file sa Pedro Ward, Jericho. Sabi ko pero umiling lamang siya. Not just that. He texted you one time at 3 a.m. asking if you'd like to have lunch with him. Bugnot na Jericho ang sabi kaya malakas akong natawa. Friendly offer lang, Jericho, I said. At 3 in the morning? Irita niyang sagot at naiiling na inayos ang kwelo niya. Weird, pero baka yun lang ang free time niya mag-text sa duty? Sagot ko naman. Nighttime is Jericho's time, sabat niya. Wala makakaagaw sa oras sa Jericho kay Francesca. Aw, my adorable babe. Hinuli ko ang pisngi ni Jericho at sinilubong ang mga mata niya. Halatang iritado na. I am pleased when you're jealous because I know you love me. Pero wag palaging kapag nagsiselos ka, lalandiin mo ako kinabukasan kahit late na tayo para makipagjugjugan sa'yo tapos ako naman tong kerengkeng din bibigay. You like it too though? Doon na si Jericho ngumisi. Di naman gusto ko. Okay, gusto ko. I gave up at narinig ko ang tawa niya. Hinuhuli ang kamay ko sa pisngi niya para bigyan ng maliliit na halik. Pero kapag naman jugjug time, magproteksyon ka, no? I am wearing one, ani niya. Naubusan nga yun lang ngayon kasi kagabi, di ba? Nakatatlo tayo? I glared at him. Namilog ang mata ni Jericho, natatawang yumakap sa bewang ko. I want a baby, Francesca. Bulong na Jericho pagkaraan at gumuso ko. Pinipigil ang ngiti. Hinayaan ko siyang halik-halikan ng leeg ko. Of course, I want one too. Pero papakasal muna tayo, Falcon. Baka hindi na ako makauwi na San Isidro kasi ipapaban na ako ni nanay. We ended up laughing. I felt him sucked on my skin and it made me gasp, slapping his arm. Din Jericho? I warned. Kapag yan, wala nga. Bulong pa ni Jericho at suminghot-singhot doon. Ang bango naman ng Francesca ko. Amoy Jericho? We, talaga ba? Dapat amoy Francesca ka rin para quits. Ramdam na ramdam ko ang siya sa puso ko nang narinig yun sa kanya. Francesca ko, it was nice and overwhelming to hear it from someone you cherish. That's my Jericho. We did our best to be formal while walking towards the hospital's premises. We were side by side. Jericho sporting a brown dress shirt and slacks, while I'm wearing a yellow one. All eyes are on us kaya't nung iniabot na Jericho ang kamay ko para makipag-holding hands ay pinapalo ko. Babe, he whined and stomped his feet. Nakita ko nagulat ang dalawang nurse na bumabati sa amin. Sa biglang ginawa ni Jericho kaya umiling ako. Shh, professional tayo. Mamaya na ako babalentong sa pagka-unprofessional sa'yo. I hissed at hinawi ang buhok ko sa balikat. Tumawa si Jericho roon pero nang mapasulyap sa leeg ko, biglang nasamid kaya kumunot ang noo ko. What? I asked but his cheeks blushed. Umiwas siya ng tingin sa akin at umiling. Wala, sagot niya. We, na-conscious naman ako. Tumingin ka lang sa akin, bigla kang ganyan. May dumi ba sa mukha ko? Hoy Jericho, pinalo ko na. Walang pakialam kung nakikita kami. You're just pretty. Ani at doon ako tuluyang natigilan sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko sa gulat sa biglang lumalabas sa bibig niya kaya kumunot ang noo ko. Ikaw talaga? No one is prettier than my babe. Hirit pa ni Jericho. Kinuha kong buhok ko na lagay sa leeg. Hinuli ang daliri at di ko napigilang hawakan ang kamay ko. He pulled me closer to him,
When our shoulders touched and his eyes caught mine, it felt home. Di na ako umalma. It's not like the hospital did not know we're together. Paano ba naman kasi si Jericho? Malamig sa iba pero pag nakakasalubong ako, biglang ingisit sisigaw ng babe. Kakaway pang loko kaya kalat na. I cannot join you for lunch today, babe. Ani Jericho pagkarating namin sa tapat ng kliniko. It's okay. Nakangiti kong sabi. May patient ka? He nodded. Nagle-labor kagabi pa. Umawang ang labi ko sa gulat. Ha? Tapos ikaw to nakikipaglandian pa sa akin kanina? He let out a soft chuckle. Don't worry. I am monitoring her through her nurse. May OB naman dito rin kagabi kaya hindi ako urgent na kailangan. Ikaw? I flicked his forehead and he closed his eyes. Pabirong ngumingiwi pero hindi naman parigurado na saktan. Punta ka na ron, okay lang. Feb is here. Kairis texted me too na bibisita raw siya ngayon. Good then. He nodded and smiled. I gotta go, babe. I love you. Can I hear an oink oink? Loko? I smacked him playfully. Love you too, oink oink? We both smiled. I was caught off guard when he pulled me closer. His chest touched mine and he quickly lowered his face, giving me a quick kiss on the lips and then proceeded to kissing my forehead. I love you, Francesca. Eat well and sorry. Aniya kaya't nagtaka ko. Sorry for? I asked and his cheeks flushed a bit. I saw how she shyly looked away and shook his head. Nothing. You're beautiful. Bye. Aniya. Muling nagnakaw ng halik at sumalisi papaalis kaya nakibit balikat na lang ako at napangiti. Masaya akong pumasok sa loob ng clinic. Wala pang sekretary ko kaya feel ko naman na hinawakan ng palda ng dress ko at kumendeng. Ang ganda ko. Feel ang long hair ko. I sang, giggling. Kumekimbot pang nagtungo sa may salamin ng opisina ko para matali ng buhok pero naiwan sa ere ang boses ko at nawala ang ngiti na makitang bilog na pula sa leeg ko. Anong? I moved hastily closer to the mirror. Check on my neck at umawang ng labi ko at napasigaw. Chikinini! Jericho! I exclaimed and stomped my feet. It was weird before when Tita Olivia, Jericho's mom, gifted me a nice and expensive scarf. Napapaisip pa nga ako noon kasi nasa Pilipinas naman kami at hindi malamig. It will come in handy for sure, she said mysteriously while smiling at me, and now I knew what's this for. Kakaloka. Jericho Falcon. Kukutusan ko talaga yun pagkakita ko. I was lucky because I found new friends when I met Jericho. Before, sa San Isidro, iniiwasan ako ng mga colleagues ko dahil favorite daw ako ng mga seniors. Ang sabi, sip-sip ako at nagpapabango sa kanila para sa opportunities. Pero wala namang ganun nangyayari. Nag-aaral ako at nagtatrabaho lang ako mabuti. Even here, mas lalo naging aloof sa akin ng sinaika nung nalaman kami na ni Jericho. I once overheard her saying na nilalandi ko si Jericho para sa posisyon. And I want to clear my name but I realize it has no use. Iisipin ng mga tao kung anong gustong isipin. Tungkol sa iyo, ano man ang iyong paliwanag. Walang nakakakilala sa iyo kundi ang sarili mo. Kaya imbes na makipag-away sa kanila para malinisan ang pangalan ko, magsisikap na lang akong patunayan na mali sila. Uy, nasa nurse station ako kanina, di ba? Nawala ang atensyon ko sa kinakain na magsalita si Feby sa tabi ko. Carrie hummed. Kanina, nasa nurse station ako tapos narinig ko mga nurses nag-uusap tungkol sa motor sa side B sa parking lot. Kwento ni Feby sa kanya kaya nagka-interes ako. Oh, may multo sa parking lot? Gulat kong tanong. Naisip na naroon kami sa side B. Parking kanina ni Jericho. Oo, Feby answered. I haven't heard that before, Kyrie said. Pero paano nasabi ng nurses? Nakakita sila ng ghost? She asked. Oo, aniyang nanlalaki pa ang mga mata. Kasi diba, secluded ang parking doon, madilim. Naiintrigang tumango ako at si Kairis mukhang interesado rin. Bata pa lang ako, madalas ako nakikinig sa mga horror stories na kwento sa bayan namin o kaya ni nanay kaya't nakakatuwa. At the same time nakakatakot din na meron ditong ganito sa ospital. Oo, may nagpa-park pa sa side B. Medyo secluded na yun ah. Anikay. Well, doon kami nagpark kanina ni Jericho, I said. Talaga bang may multo? Hala, ipalipat ko kaya sa kanyang kotse. Ano bang nangyari? Ganito kasi, napadaan doon ng mga nurses kasi may binili sila sa may likod. Tapos sa dilim ng parking may isang sasakyan, walang tao. Tapos, may multo ron?
Anong kulay? Baka nakita namin. Itim, ani Feby. Tinted daw ang sasakyan pero sigurado raw sila. Walang tao pero alam nyo ba? Ano? Kairis asked. Walang tao yung sasakyan pero umaalog. Sagot ni Feby. At bigla ko natulala at napakurap-kurap. I realized something. My hands shook. Marahas akong naparunok at nanlamig. Inaabot ang baso sa tubig para uminom. Oh my gosh! Ito pa ang mas creepy. Nakarinig daw sila na mahihinang ungol ng multo. Malakas na sabi ni Feby at nabuga akong tubig. Francesca? They both exclaimed but I only coughed. Napatakip ako sa bibig ko at malakas na napaubo. OMG! You okay? Kairis exclaimed and I shook my head. Mamamatay na ata ako kakaubo eh. Hala ka, Francesca, okay ka lang? Baka nasasakal ka na sa scarf mo. Di na ako nakapag-react nung hilahin ni Feby ang scarf paalis sa leeg ko. Mainit naman sa Pinas pero nakascarf ka. Oh my God! Chikinini! Kairis gasped, kaya mabilis kong nahawakan ang leeg at tatakpan. It's not... Oh, saan? Halos mabali ang leeg ko nang haltakin ako ni Feby. Hinina ni Kairis ang kamay ko sa leeg at napasipa ako nung dungawin nilang leeg ko. Aha! Chikinini ka pa... Inangat ko ang kamay at tinampal ang bibig ni Feby. Feby! I hissed. Napapansin pa ang tingin ng mga tao na sa kumusyon naming tatlo sa cafeteria. She grinned at me. Si Kairis malisyosong umisi, kaya ngumuso na ako. Umaayos ng upo pagkatapos tanggalin ang kamay ng kaibigan sa leeg. Shhh! Nakakahiya! Halos pabulong ko ng sabat. Nagiinit ang pisngi. Ikaw ha? Never kong na-imagine na gano'n sa Jericho. Pero nung dumating si Francesca, kayo ha? Adventurer kayo ng pinsan ko? Kairis whispered and I smacked her leg. Hindi, mali yung iniisip mo. Asus! Tawa ni Feby. May pa-scarf ka pa. Oh, come to think of it. Hindi pala yung multong nasa parking lot, Kai. Mga halimaw pala. Rawr! I covered my ears in embarrassment and they were just laughing at me. Scarf ka pa dyan ha? May sikreto ka palang malupit? Kai whispered. Chikinini pa more. Feby teased at napasinghap sila na sabay kong batukan para manahimik. Nangangarap na lang akong lamunin ng lupa. The two kept on teasing me about the adventure we had in the parking lot. Kulang na nga lang balibagan kong dalawa dahil sumama pa sa akin hanggang Pedja Ward. Lalaroin din daw ng mga bata pero duda ako. Stacy, alam mo ba si Mama Francesca mo? I smacked Feby. Po? Bakit po, Mama Francesca? Narinig ko ang tawanan ni Feby at Kairis nang tanungin na ako ni Stacy na nakaupo sa aking hita dahil tinatalian ko siya. Nothing, Stacy. Lambing ko at hinaplos ang buhok niya. Loko lang yan si Tita Kairis sa Nurse Feby. Sabi po nila may sasabihin po ikaw. She asked and I thought of it. Inayos ko sa hita ko sa Stacy. Pasimpleng umirap kina Feby at Kai na tatawa-tawa. Wala naman, Stacy. I chuckled. Love na love ka lang ni Mama Francesca. Lambing ko. My heart swelled when I saw the kid smelled sweetly. Yumakap siya sa bato ko kaya humawak ako sa bewang niya. Love din po kita, Mama Francesca, she said happily. Salamat po kasi palagi niyo po akong binibisita dito po sa ward. Wala na po kasi akong mama at papa na bibisita po eh. Hearing the gratefulness and sadness mixing on her voice, I felt touched. It's okay, baby. Mama Francesca is happy visiting you here with the other kids. Happy ako kasi inaantay niyo ako palagi. Happy ako kapag happy kayo. At saka, kay mama ka naman. Ako? Diba? Ako si Mama Francesca. Tapos si Papa din. May Tita Feby ka rin, saka Tita Kai. Diba, titas? Marahan kong sabi. Yes, baby Stacy. Kairis smiled. We are your family. Hayaan mo kapag hindi busy si Tita Kai. Bibisita ako dito palagi. Thank you po. Antay ko kayo palagi dito. Writer po ba kayo, Tita Kai? She asked, kaya't bumaling kami kay Kai na mahinang tumawa at tumango. Well, yeah, baby. She sweared shyly. But Tita is still working on it. Practice pa ako para mas gumaling. Wow! Narinig ko po kasi yung nurse kanina na pinag-uusapan writer ka raw. Tapos may boyfriend po ikaw, writer din. May tito na po ba ako? Napaubo si Kai. Nagkatinginan kami kagad ni Feby na namimilog din ang mata. Mabilis bumaling kay Kairis na namumula. Hoy, bakit di ko alam? Tanong ko. Don't tell me. Feby started off. Kayo na ni Castor? Parang natatai ako ah.
Ani Kai at ngumuwi. Saan ang CR? Jabs lang ako? Tumayo siya at sumalisi. Kairis! We exclaimed, calling her name but she left us, running hastily to escape. Totoong tinakasan nga kami ni Kairis pagkatapos. Sinundan namin siya ni Feby para paaminin sana. Nakatakas ng loka. We followed her on the exit and caught her walking towards a man. Is that him? Bulong ko kay Feby na tumango sa akin. Natatawa na. This sneaky woman. Hindi nagkukwento, meron na pala sila. She shook her head. Sabay namin pinagbasta ng pag-akbay sa kanya ng lalaking nakakap at hoodie at sabay silang umalis. Ayan ba yung writer? I asked her. Sinearch ko na nakaraan. Famous nga tapos gwapo? Oo, tragic writer yata yan. Imagine paano sila nagkasundo ni Kai. Mahiligan sa mga fairy tale tapos happy ending. Opposite attracts kasi. I whispered and she nodded. Sa bagay, sa sobrang opposite attracts ninyo ni Mr. Yellow, ginagawa ninyong horror movie, yung parking lot. Ngisi niya. Feby, shh! I hissed. Mabilis tumingin sa paligid para tingnan kung may nakikinig. Bakit? Nakangisi niyang tanong. Umaalog nga raw tapos umuungol yung multo. Nawala ang sinasabi niya nang basta ko na lamang tinakpan ang kanyang bibig para di na makapagsalita. Pinagtinginan kami kaagad nung nahata ko na siya, kaya ngumisi ako at umiling. Papatapon ko lang. Sabi ko, tinila si Feby para hindi na makapagsalita ng bulgar. Days passed with my usual routine. Magjo-duty, pagod sa toxic shifts, pero worth it pa rin dahil alam ko sa sarili ko. Masaya ako sa ginagawa ko. I am inspired seeing kids happy seeing me. Dagdag pa na nakikita kong madalas sa ospital si Jericho, kaya inspired ang lola ninyo. Dr. Francesca, good noon po. Nakangiting bati sa akin ng nurses nang madaanan ako. Good noon din. Kumain na kayo? Nakangiti kong tanong. Opo, kaka-lunch lang. Ikaw po, Doc? Mamaya lunch na rin ako. Kakatapos lang kasi ng consultation. Have a great day. I greeted and they waved at me. Dumiretso ako sa opisina at nakitang sekretary ko na mukhang iniintay ako dahil tumayo ka agad pagkakita sa akin. Doktora! She called. Bakit? I asked. Alam ko po lunch na pero kasi may naghahanap po sa inyo kanina pa. Sabi ko nga po may appointment kayo at lunch na pero she insisted. Baka sakali daw po. It got me curious. Hinubad ko ang white coat ko at pinatong sa swivel. Sure, sino? I can meet her. Pwede naman ako na mag-lunch after. She'll be waiting po sa my garden. Vanessa po ang pangalan. My smile faded upon hearing that name. Kaagad akong nagtaka, tumitig sa kanya. Did she say something about her concerns? I asked. May sadya ba siya or what? Wala po eh. She shook her head. Sabi niya po, sabihin ko lang sa'yo. I nodded. Sumulyap ako sa salamin at inayos ang bangs ko. Naglagay pa ako ng tint para mukhang fresh at presentable. Did she talk to someone? Sila Feby or perhaps si Jericho? Hindi ko po sure, doktora eh. Aniya kaya tumango na ako at nagpaalam na aalis na.